kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kaya man naman. Ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. We will be talking about our prayers have an impact. Psst, tuloy lang. Ibig sabihin yan, okay? Mayroong effect ang prayer mo. Okay? Now, just try to imagine, right? Now, why do I have that blocked artery, main carotid ko? 40 years na akong di uminom. Bakit? Kasi I have a promiscuous life before I got saved. Araw-araw ligtas ako, lasing ako, araw-araw, puro bisyo and everything, sinisingil ako. That's why I'm telling you, okay? Babalikan ka niyan. You understand? See? Kanya mapalad ka na hindi ka nagkaroon ng bisyo. Dahil, will I blame my God? Nagkaroon? No. Bakit? That was the kind of life that I have many years ago. Okay? Pero 40 years na akong sober, ha? Naglinis na ako ng buhay, pero hinabol pa rin. Okay? Pero may prayer ako. I know how to pray. Anong sabi ng 1 John 5:15? Anong sabi ng Word of God? And if we know that He heareth us, we know, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desired of Him. Ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka bang pinakikinggan ka ng Diyos? Naniniwala ka ba na sasagutin ng Diyos yung prayer life mo, yung hinihingi mo sa Kanya? Am I right? Ba't ka titigil? Father, we thank you. Maraming salamat. Tulungan mong maintindihan namin at mapagtanto namin na meron kaming pinakamalakas na sandata laban sa discouragement, laban sa kawalan ng pag-asa. At ito po ang pakikipagtalamitan namin sa iyo, pakikipag-ugnayan namin sa iyo sa magitan ng panalangin. Samahan mo kami at bigyan ng tagumpay. Kayo po nawa ang siyang magpalagpas sa amin. In Jesus' name we pray, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. We're so happy to see the young people that are here. Okay? Oh, I'm so happy to see you. Naiingit ako sa inyo sapagkat young as you are, you're already now in the Lord. Okay? Kasi ako, I started when I was 19. It was too late. I wasted the first 19 years of my life. Kaya ang tanong ko sa inyo, okay? Do you ever wonder if prayer really works? Okay? Talaga bang ito'y totoo? Okay? Imagine you're praying about something, pinagpe-pray mo yung nanay mong gumaling, pinagpe-pray mo yung finances mong gumanda, pinagpe-pray mo pumasa ka sa tinatawag na school mo, and then suddenly, Satan whispers to your ear and said, it's a waste of time. Ba't ka pa magpe-pray? Sa tingin ba, pakikinggan ka ng Diyos? Okay? Bakit ka magpe-pray? Okay? Galit niya ang Diyos sa iyo eh. Who do you think you are? Okay? Sino ka? Ba't ka pakikinggan ng Diyos? Okay? Who do you think you're doing? God is not listening to you. Sayang ang prayer mo. Okay? Don't waste your time. Prayer does not work. Tatandaan niyo mga kapatid, lahat ng yan mararamdaman mo as you come closer to God. Bakit? Kasi gusto ng dyablo na hindi ka magtagumpay. And I would like to tell this to you, okay? Being a child of God is easy kasi may nagbayad, si Kristo, okay? But obedience to God may not be easy. Merong oposisyon yan. Merong criticism yan. O nagbago ka na, hindi ka na sumasama sa amin. Ganyan na damit mo, ganyan na isip mo, ganyan na pamumuhay mo. Diyan ka na siguro. You will have that kind of tinatawag na panunuya. Okay? But I would like to say, stay on the path of obedience and leave the rest to Him because the most wonderful thing is matuto kang sumunod sa Diyos. Okay? Imagine sumunod na ako sa Diyos, ha? Meron pa rin bara yung utak ko. Utak tuloy, yung ugat ko. Okay? Obedient to God and leave all the consequences to God. At yun ang ginawa ko. And I would like to say, wala sa atin dito ang exempted through life without setbacks. Okay? Lahat tayo haharap sa pagsubok, lahat tayo dadaan ng bagyo from time to time. Ang real issue is this, how do you respond? Paano ka tutugon? Magmumura ka, magwawala ka, manliliit ka, mandadamay ka, total may sakit ako, dadamay na kita, uunahin na kita. Mali. Okay? I would like to ask you, do you let setbacks dominate you? Do you let setbacks stop you from praying, from reading the Bible? Do you let setback to stop you believing in God? You see? Kanya ano nangyari sa iyo? Dati matapat ka, kumakanta ka, nagsaserve ka, ngayon namimili ka lang. You're drifting away from goals. Bakit? Kasi you heard the little voice, what's the use of trying?
Hindi ka naman pinakikinggan. You stop striving for what God has called you to do. Yung mahalaga sa'yo, pinabayaan mo na. Okay? Sabi mo, mahalaga magbasa ng Bible, mahalaga mag-soul winning, mahalaga mag-pray, mahalagang umattend. Sabi mo, mahalaga yan. Tapos tinatapon mo na. Okay? You give up your prayer life. Okay? Hindi mo na nababasa. You see? Ako, ito. Andito na ako. Okay? In March tapos to. Okay? This is the first Bible that I have for this 2024. That's my goal to God and my prayer to God, Lord, tatapusin ko to. Every year, I will have 4 new Bibles. Okay? So ano nangyari sa'yo dahil give up mo yan? You're despairing about your future. Anong sabi mo? We're doomed. Wala nang pag-asa. We're finished. It's over. Wala na. Wag na tayong umasa. Alam niyo po mga kapatid, na-discover ko for 28 years of being a pastor, for 41 years of being a child of God, being a member of this church, I have discovered that the true test of faith is not how high you jump pagka ikaw ay merong answer prayer. Not how good you sing pag ikaw ay merong mabuting ginawa sa iyo. It's not how high you jump and say, Lord, amen, pray. Madaling mag-pray when you're up on the mountain. Pero pag pinagalitan ka, pag may problema ka, pag may nag-away, pag walang answered prayer, I ask you, do you still walk when you're going to the valley of the shadow of death? Lumalakad ka ba na matuwid? Nagsaserve ka pa rin ba? Gumagawa ka pa rin ba? Okay? Are you still living in faith and living by faith? Okay? Kasi pag hindi ka nanandigan diyan, you will drift in a storm without the right anchor. Okay? At isa lamang ang pwede mong lapitan. Isa lang ang pwede mong hawakan. Ano sabi ng Psalm 23 verse number 4? Yea, do I walk to the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me. Meaning, God's power and God's presence is the biggest. Iiwanan ka ng tropa mo. Si Pacboy nga iniwan eh. Okay? Oh. Si Katyana tuloy, sino yun? Si Catherine Bernardo tuloy. Si Catherine Bernardo iniwan. Tama? Katyana. Pero okay yung Katyana kung Daniel Padilla yung nakasama mo, di ba? Pero bugbog ka sa nanay mo. Di ba? Tandira ka. Bata-bata mo pa, Daniel Fernando. Oh. Daniel Fernando pala. Daniel Padilla. Kanya pala hindi kayo maka-relate. Ano pala yun? Yun pala yung gobernador. Pero, see, mapapagod ka. Okay? God's presence is the greatest anchor. Itatapon ka. Okay? Mawawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng kalusugan. Are you following me? Oh. Etong si Mary Jane, dumadanas to ng mabigat na nagdadaanan eh. Okay? Oh. Iningatan niya yung kanyang pamilya, inayos niya, pero anong gagawin mo? Tama? Oh. Bakit pagsisiksikan mo yung sarili mo sa elevator, meron mahagdanan? Pwede namang umakyat ng hagdanan. Bakit, di ba? Kung ayaw ko pa sa'yo, di maghagdanan. Nalang hihingaling ka. Am I right? I would like to say, God's presence. Piliin mo to. When you're feeling hopeless, when you're feeling you are depressed and no one is helping you, remember, God has not left you. Piliin mong kumapit sa Kanya. Piliin mong lumapit, okay? In my 41 years of being saved, yun lang ang ginawa ko, okay? Yun lang. And I'm so thankful. No matter how dark your valley is, no matter if you have never been close to God than you are at exact moment, okay? Oh, sabi ni Harriet, sabi niya, Tay, false alarm po yung aking pregnancy. Sakit sa kanya yun. Okay? Sabi ko, try again. See what God can do. Okay? There will be things like that. Okay? Tatandaan nyo. Kahit hindi mo maramdaman yung presensya ng Diyos, whether you believe it or not, to live a fulfilled life, you have to live by God's presence and His power. Kanya sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 20, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, ngak-ngak, dakdak, daldal, but in the power of God. What does it mean? Okay? God will never bless a self-reliant people. Kung self-reliant ka, magaling ka, matalino ka, hindi ka na mag-pray, hindi ka aasa sa Diyos, God will not bless you. He blesses people who are dependent on Him. Dependent ka ba sa Diyos?
Okay? Maayos ka ba? Are you praying? You see? Ang hinahanap ng Diyos yung obedient. Ang hinahanap ng Diyos yung humble. Ang hinahanap ng Diyos yung obedient, generosity. Kanya, 41 years, doon lang ako umikot. Okay? Obedience to God, humility before God, and generosity. Sinimplihan ko na lang. Hindi ko naman kayang tumugtog, hindi ko naman kayang umawit, hindi ko kayang gumawa ng milagro. No. But I can be obedient. I can be humble. I can be generous. You see, that's what I did. And this is what I want you to understand. Doon tayo. Okay? He will bless people who are dependent on Him. He will bless people who is dependent on His power. Prayer works because God is in control. Ang basis ng lahat ng miracle is God's sovereignty. Kanyang buksan ng pintuang sarado, kanyang gumawa ng daanan sa ilang, kanyang gumawa ng dagat o ng tinatawag na river doon sa mga wala na. Can you just imagine yung Israel? Tama? Ang dami-dami bumubaba, hindi manalo-nalo, kaliit-liit niyan. Am I right? Why? Because God is protecting that nation. Okay? Why does He answer one and not the other? Okay? Because God is in control. We have to trust His wisdom and we have to trust His goodness. Naranasan ba yung kabutihan ng Diyos sa'yo? Then manatili ka dun. Ano sabi in Ephesians 3:20? Tignan mo ha? Now unto Him that is able to do exceeding abundantly. Tignan mo ha? Kanyang gumawa ng higit, mataas, masagana sa iniisip mo, hindi ayon sa katalinuhan mo, kundi ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin. Okay? Prayer can do whatever God can do. At yung resources niya available sa iyo, ang hinahanap lang niya, obedient ba to? Humble ba to? Okay? Every time you pray, you showed humility. Lord, hindi ko kaya, tulungan mo ko. Lord, naghihintay ako ng tawag sa trabaho, tulungan mo ko. Lord, yung nanay ko, yung tatay ko, walang trabaho, tulungan mo ko. Please help me. That is what prayer can do. 20 times in the book of the New Testament, the Lord said, ask. 20 times. Okay? You may not able to change the situation. You may not able to change your mom and your dad, your brother and sister, at yung mga tropa mo, barkada mo. You may not change yung bully sa buhay mo. Hindi mo sila pwedeng baguhin eh. But listen, every time you pray, God is changing you. Okay? Kanya nagpapasalamat ako. Oh. Nung sinabi ni Doc Henry, bawal sa'yo magalit. Tagal ko nang walang galit. Oh. Kaya kung ako nagalit, di sana lahat na, yun yung mga nakakakilala sa akin, you know how rude I was, how foul-mouthed I am. But I give it up. Bakit? Hindi ko alam kung bakit, yung pala naman, masama na sa akin. You see? And this is something I want to do, okay? Instead of you praying to change your situation and other people, you can pray and say, God, I know you're in control. I know you're in control. I trust you. Reasons why I don't get everything I pray for. We did not rely on God's power, but in ourselves. Okay? Ang dahilan kung bakit wala tayong answered prayer, okay? Because we did not rely on God's power, but in ourselves. What does it mean? Naging self-sufficient ka. Okay? Nalasing ka sa tagumpay na binigay sa iyo ng Diyos. Okay? Nalasing ka sa mga bagay na hindi mo dapat pagtiwalaan. Okay? Tatandaan mo. Okay? What would happen if you're not obeying God and humbling before God and becoming generous before God? Pag binigyan ka ng answered prayer, nagkaroon ka ng tagumpay, that success will be too much for you. Matataranta ka, hindi ka sanay. Mga kapatid ng Pilipino, hindi sanay yumaman. Sanay sa hirap yan. Okay? Ilan ang kilala nyo na nagkaroon na ng kotse, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng promotion, hindi na kayo nakilala. Who you? Tama? Hindi ka napapansinin yan. Ilan lang yung mapagbumbaba pa rin, yung ilan pa rin yung natuturuan mo, natutusan mo. Lahat nagbabago. Pwede yung malis-kalis yan, ha? Nakapag-Starbucks lang. Starbucks lang. Diba? Starbucks pa lang natikman mo, kaya bang mo na? We felt entitled to break the law. We felt entitled. We cling to the world. Ano mangyari sa atin yan? Dapat yung pag-ibig mo sa Diyos, hindi mo binabago. Okay?
Hinayaan mo yung personal passion mo na may answered prayer ka, nagtagumpay ka, dahil wala ka ng obedience, wala ka ng humility, wala ka ng generosity sa harap ng Diyos, okay? Nawala. Magiging kagaya ka na ng mundo. You look like them, you talk like them, yung puso mo kinain na. Imagine God has given you blessings upon blessings. Saan mo ginamit? In vain. Nagyabang ka. Oh, hindi ba dapat pag may answered prayer ka, lalo ka mag-humble down, lalo ka maging obedient, lalo ka maging generous? You see? Hindi dapat ikalasing. Kotse lang yan, cellphone lang yan. Okay? Damit lang yan, sweldo lang yan. Pwedeng mawala yan. Kalusugan pwedeng mawala. Am I right? Relasyon pwedeng mawala. Everything can be taken away from us. Lahat pwedeng mawala. Isa lang ang pwede mong panghawakan, ang Diyos at salita niya, kasi hindi nagbabago. Okay? And that's the most wonderful thing. Tatandaan mo, pag ikaw ay pinagpala ng Diyos at wala ka sa Panginoon, wala kang obedience, wala kang humility, wala kang generosity, you will no longer love God above everything. You will love yourself more. Maging interesado ka na sa binigay, hindi na sa giver. Ang gusto ng Diyos sa atin, obedience. Ang gusto ng sa atin, Diyos, humility. Ang gusto ng Diyos, maging humble tayo at sabihin na po, Lord, ako nang bahala dyan. Nagre-rely ka sa sarili mo. Wag, sabi ng nanay ko, wag kang malalasing sa isang tagay. Isang tagay palang lasing na. In the same way, wag kang malalasing, okay, sa isang answered prayer. Huwag ka malalasing na na-promote ka lang. Huwag ka malalasing na nagkaroon ka lang ng trabaho. Huwag ka malalasing kasi nagkaroon ka lang ng jowa. Sabi ko nga sa iyo, si Catherine Bernardo iniwan. Di ba? Ikaw pa. Okay? Ano sabi ng Colossians 3:17? At anumang bagay na ating ginagawa sa salita, okay, at sa gawa, gawin natin sa pangalan ng Panginoon at nagbibigay pasalamat sa Diyos at sa pamamagitan ng ating Ama, magpasalamat tayo. Meaning, everything that we do, everything, paglalaba, paglilinis ng bahay, pagtawid sa kalye, pamamalengke, paghuhugas ng plato, pagliligo, anything, dapat ang tuon natin ang Diyos, ang tuon natin, Panginoon. Everything means everything. Kasama yung career. Dadalhin natin yan sa Kanya. Dadalhin natin yung trabaho, dadalhin natin yung business, dadalhin natin yung pag-aaral sa Kanya. Bakit? Kasi pag hindi mo dinala yan, kakainin ka niyan. You see? Lulupigin ka niyan at pagkain na layo ka niyan sa Diyos, wasak ka. You know what I'm saying? Ilan ang matatalinong tao, ilan ang mga scholars, ilan ang mga nasa mga cum laude. Am I right? Wala. Ang kailangan natin, favor of God, kasi obedient tayo, kasi humble tayo. Anong sabi ng Panginoon? Okay? God resisteth the proud, but He giveth more grace to the humble. Huwag mong aalisan ng obedience, huwag mong aalisan ng humility, huwag mong aalisin ng generosity. Kasi pag inalis mo yan, wasak tayo dyan. Kanya dadalhin natin. We bring everything we do to Christ. Okay? Maybe you're in a rut right now, okay? At nagbe-brainstorm ka. Lahat ng ginagawa ko parang palpak, okay? You're thinking, I think I need to have a new move, a new job, a new study, a new community, an entire career. Perhaps ginawa mo na yan. Pero ba't hindi mo sabihin, Lord, I ask you to control my life. I ask you to control my study. I ask you to control my work. I ask you to control my family. Huwag kang aasa sa iyo. Huwag mong hayaan na maabot mo yung isang bagay. Kahit wala ka sa church, kahit wala kang prayer, kahit wala kang obedience, wala kang humility. Kasi kahit anong laki niyan, maliit pa rin yan. You see? Tumawag sa akin si Pastor Benny kanina. O Joey, nagtitext sa akin to isang pastor. Tinext din nga po ako. Sinabi ko po sa kanya. Okay? Ano, tutulungan ko? Sige po. Tulungan mo. Okay? Kaya niya ba yung abogado? Sinabi ko na po, ang halaga, 200,000 ng isang abogado. Joel, mo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Bakit? Pinayaman niya yung eklesiya namin. You know why? Before Baptist Day,
Isang linggo lang si Pastor Benny sa ospital, sa St. Luke's, 700,000. Ngayon nandoon naman siya. Okay? Pinuntahan namin ni Ellen, pagkatapos ng, saan ba kami galing? Kay Babes, pumunta kami doon, dinalaw ko, sabi niya, sakit. Kung hindi ka ba nagpasalamat tayo? Na lumabas lahat ang sakit mo, nung kaya nyo nang magbayad ng mahal sa ospital? Pangalawa, okay? Meron ng technology kasi, okay? Yung laser ipinasok sa isang maselang bahagi ng kanyang katawan at binasag yung tinatawag na mga prostate niya. Okay? Hindi siya hiniwa. Sabi ko, tayo si Pastor Pardo, mula rito hanggang dito, halos manananggal na siya. Kinuha yung ganyang kalaking prostate. Ngayon, dun lang pinalabas ka. Di ba malaking blessing na yan? Oo nga. That's what I'm telling. Tapos nandito ka, sabi ng mga tao, nasa ospital ba si Pastor? Oo, ospital yun. Ba't gano'n kaganda? Yun lang. Bakit? Kasi tayo, pag nagpa-ospital, di ba, na ba? Naalala mo, nasa ospital si Alvin, tama? Nasaan kayo nung dinalaw ko? Di ba? Nandun lang sa lobby. Nakaupo kayo, hindi ka nga makakuha ng upuan kasi lahat ng tao occupied lahat, tama? Siya hindi. Nasa ambassador suit. Lahat ng magagaling na sabi ko, you know why? Tanim mo yan dati. Ito sinasabi ko sa inyo. Okay? Do you think na hindi ka makakasakit in the future? Do you think hindi ka makakaroon ng problema in the future? Do you think na hindi ka makakaroon ng suliran in the future? Na hindi ka kakapusin? Hindi ka makakaroon ng problema? Makakaroon. Makakaroon, tama? Nung ginagawa mo ngayon, nagtatanim ka ba ng obedience ngayon? Nagtatanim ka ba ng humility ngayon? Nagtatanim ka ba ng generosity ngayon? Para pagdating ng oras, aanihin mo yan? You see? He started with 10 pesos. Support weekly. Pinalaki niya yon. Sabi ko sa kanya, yan ang narrative ng buhay mo. Kanya sumusunod lang kami. You see? Hindi niya inilintana yun. Kasi ang pagpapala ng Diyos yung obedience. Ang pagpapala ng Diyos humility. Ang pagpapala ng Diyos generosity. Hindi pwedeng pagpalain yung self-reliant. Hindi na kita kailangan, hindi na ako mag-pray. Mali. Okay? You ask God to control your life, to control your studies, to control your work, your family. Okay? Naalala yung sinabi ko sa inyo? Luke chapter 2 verse 52. Ano sabi? At nakita ng Panginoon yung dalawang barko na nasa daungan. Okay? Luke 5:2 pala. Luke 5:2. I'm sorry. Okay? Luke 5:2. Okay? Nakita niya, at yung mga mangisday naroon at naguhugas na, masipag, mahalang family, pero walang huli. Okay? Anong sabi ng verse number 5? At sinabi ni Simon sa kanya, Panginoon, kami nagbagal magdamag. 10 oras kami nagtrabaho. Wala kaming sweldo, wala kaming kita. Do you understand me? They are following the law. They were obedient. Pero wala pa rin kakapusin. Hindi mo kayang harapin ang mga problema in the future with your meager self. Maliit lang tayo. Okay? Hindi natin kakayanin yan. Okay? They did not catch fish. They did not make money. Why? That's why they're discouraged. They were tired. Bakit? Sariling sikap. We toiled all night. Napagod na kami. Okay? Pero sabi niya, dahil sa salita mo, ano yung salita? Pinagamit niya yung bangka niya, kanya siya pinagpala. Listen, Jesus came along and He did the impossible. Ito kagandahan sa Diyos. Alam niya yung problema pinagdadaanan mo. Alam niya yung kakapusan meron ka. Alam niya yung trato sa iyo na ibang tao. Alam niya na pinagtatawanan ka. It's okay. Meron Diyos na nakakaalam. Huwag ka lang mga away. You see? Be a ghost. I never attack any person when I was really down. I left them back. It's okay. Jesus knew the boat was empty. At nandun sa Sea of Galilee, si Kristo concerned siya sa mga taong gusto niya mapakinggan ng salita ng Diyos. And hindi ka ba nagtatanong, why God is not blessing your work? Why God is not blessing everything that you have? Hindi ba dapat pinagpapala yung trabaho, negosyo, bahay, everything? Bakit nag-struggle ka to find fulfillment at work? Maybe you did not invite Jesus into your life. Maybe you did not invite Jesus sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, nagabayan ka. Pa-worn out ka na sa trabaho eh.
You put your heart, you put yung puso mo sa pag-aaral, sa lahat. Pag tinitingnan ko sa hapagkainan namin yung aking diploma, Manila Technician Institute, Industrial Technician Course. Okay? Ano doon? Industrial Technician Course. Okay? Tapos talagay, Electrical Technology. Sabi ko, Lord, paano mo mapapaliwanag na ito lang ang aking nakuha? Ito lang yung aking tinatawag na diploma. Okay? Tapos taas, Technological University of the Philippines. Okay? Taguig. Nilagay ko yun sa makikita ko lagi. Bakit? To remind me. Paano mo papaliwanag, I only have Industrial Technological course. Okay? 3 years course. Then why is it that I'm like this? Bakit? Kasi nagtanim ako ng obedience. Nagtanim ako ng humility. Wala akong panlaban. And wala akong magandang linya sa buhay genealogy na, naku, wala. Wala. Ang alam ko lang, Lord, pagpapalain mo yung faithful, pagpapalain mo yung obedient, pagpapalain mo, itataas mo yung humble, dito na ako. Okay? We have faced similar setbacks in life. Masaktan na tayo eh. Tama? Ang tanong, how do you face the setback after the setback comes? Dapat we live by power. And we get God's power by relying on Him, by obeying on Him, by being humble, Lord. Hindi ko maintindihan itong utos mo, pero gagawin ko pa rin. Hindi ko maintindihan to, talagang masakit sa akin to eh. Okay? We get God's power by relying on God. We need to rely and depend on God on all things, sa lahat ng bagay. Kahit na sa pag-aaral at anuman ang ginagawa natin para kumita. Ang tawag dyan, humility. Huwag mong ilalagay, may sweldo ko, pwedeng mawala yan. O nakita mo yung isang artista ba yon? Nagkasakit siya, na stroke. Tapos yung kanyang caregiver, binudol siya. Kinuha yung 3 million na kanyang ipon. Nagulat siya, 8,000 na lang yung pera niya. Yung pala yung caregiver niya, kinukuha yung kanyang, what's that? Credit card at wini-withdraw. Kasi, imagine yung kanyang kliyente may sakit na binudol pa. Anong klaseng tao yan? Tama? Eh, yung tao, hirap na nga siya, binudol po ako, inuwa. There will be people like that. At kung hindi ka magre-rely sa Diyos, hindi ka aasa sa Diyos, sinong aasahan natin? If you want God to bless your studies, your work, your family, invite God and say, Lord, I will obey you, I will humble myself before you, at kahit hindi ako mayaman, I will be generous for you. Marami akong kilalang tao, okay? They have Jesus sa puso nila, pero wala sa nguso. Wala sa trabaho, wala sa pag-aaral, wala sa bahay, wala sa pamilya. Now listen, Christ is the foundation. Christ. Okay? Hindi ka pwede makipagsabayan sa sanlibutan. Mas salbahe yan eh. They can do things that you cannot do. Okay? They can plan things that you cannot. We need to live by the parameters ng Word of God. So, hindi natin dadalhin si Kristo kung saan tayo nagtatrabaho, saan tayo nag-aaral, saan tayo nakatira. No. Kasi kay Kristo na tayo. Ang gagawin natin, yung wala pa kay Kristo, dalhin natin. Ano yan? Pag-aaral, pagtatrabaho, pamilya, negosyo, lahat. Dadalhin mo yan. Bakit? Pinapakita mo that God is your source. That you're obedient to God, you're humble before God, and kahit na hindi marami ang iyong pagpapala, you become generous. This is what we should be. Okay? Don't ask God to make you success so that you can serve Him. Mali. You ask God, Lord, I'm struggling in my career, in my life, in my family, in my job, in my study, but I'm gonna give and bring everything that I have para gamitin mo ko. Okay? Doon natin dalhin. Walang formula but maliban sa obedience. Okay? Baka sa church obedient ka sa bahay. Pag nasa bahay, pag natawid sa kalye, pag nasa school, do you still have the standards? Sabi ko sa inyo, preacher Rene knew who I was. Okay? But when God changed me,
Sabi ko sa mga schoolmate ko, wala nang inuman, wala nang bulak-bulan, mag-aaral tayo. Magsusulat tayo rito ng mga formula na ibibigay ni sir, ni ma'am. Gagalingan natin, nagkaroon ka ng peer mentoring. So, ginawa namin yan kanya. Second year pa lang kami. May mga trabaho na kami. Bakit? Tinigilan namin yung kalokohan eh. Nagbitbitan kami. Oh. God will do a miracle every time you invite Him. Okay? Kanya ang sabi ng Panginoon sa verse number 3 ng chapter 5. Okay, ng Luke. At sinabi niya, ilapit mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin ang trabaho. Ibigay mo sa akin ang ship mo. Ibigay mo sa akin ang pagkakitaan mo. Ibigay mo sa akin kung anong ginagamit mo para sa family mo. Okay? At sabi niya ganoon, and he sat down and taught people out of the ship. I would like you to see this, okay? Paulit-ulit ito. Sa trabaho ba, sa pag-aaral mo, does Jesus use that He will teach people out of your studies? Okay? That He will teach people out of your job, may nasa-save ba? You see? How many times I told you, habang nasa school ako o habang nasa trabaho ko sa Napo or sa Spring, lagay ako ng lagay ng gospel tract. Hindi ka naman bibili. Do we still have gospel tracts? Do we have gospel tracts? Kumuha ka dyan sa baba. Ilagay mo doon. Maging matapang ka, lagay mo. Sa bawat locker room, lagay mo. Subukan mo. Okay? Doon ka magtapang. Total, sabi mo matapang ka eh. Di ba? Sabi mo, hindi ka kaya eh. Doon ka magtapang. Hindi sa laseng, hindi sa sugal. Doon, maglagay ka ng gospel tract, isa-isa. Okay? Pagtatawan ng kanyan, lalaiting kanyan. Sasabihin, ano ba naman to? Tarang, lalamukutin. Tingnan mo kung talagang matapang ka. But I would like to tell this to you. When you do that, and people taught people out of what you gave him, ano sabi ng verse number 4? At pagkatapos na siya magsalita, sabi niya, nakita ko pananampalataya mo, I will bless you. Walang reason para i-bless itong mga to. They have no reason, but he said, I will let down the nets, I'll bless you. I will put many things in an empty boat and an empty fish, an empty boat and empty net, okay? Pero sabi ni Simon sa verse number 5, okay? Pagod na kami, nevertheless, dahil pinreach yung word of God sa akin, obedient, humility, and generosity, ibababa ko. Ano nangyari? The Lord blessed them. Pag wala kang obedience, wala kang humility, pag wala kang generosity, God will never do anything. We have hit that stage. Binigay mo yung pinaka-best sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. You come up empty. Okay? You're ready to give up. But the Lord said, give me your boat. Give me your job. Give me your studies. I'm gonna meet it. Ano nangyari? Verse number 6. At nung pagkatapos lang ilagay, they enclose a great multitude of fish and their net break. Okay? Sabi niya, sikat ang araw, walang dahilan para pagpalain ka. Pinagtatawanan kayo. I'm gonna bless you. Ano ginawa ni Peter? Sumunod siya, pinagamit niya, maraming tao na nakapakinig. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, huwag mong hahayaan na magaling ka lang sa school, magaling ka lang sa PE, magaling ka lang sa ano, dapat may nasi-save. Dapat may nadadagdag. You see? Dapat may naayaya ka na mas-save. Kasi tatandaan mo to. Okay? After he left speaking, he told them to cast their nets. Ang blessing dumating pagkatapos nilang magturo, pagkatapos gamitin ni Kristo. Okay? And God gave them more fish than they could handle. Okay? Imagine from nothing to abundance. Why? They obeyed God, they relied on God, they let Jesus use their boat. Ano nangyari? Dapat yun ang ginagawa natin. Obedience, humility, generosity. Same lake, same boat, same people, same net, same fisherman, same fish. Ano pagkakaiba? Pinagamit. Ano pagkakaiba? May na-save. Ano pagkaiba? Nagturo ang Diyos. Jesus was a game changer. Ano nangyari nung sila pinagpala? Naging sakim? No. They shared it with other people. Ano sabi ng verse number 7? At kanilang kinawayan yung mga tao na nasa ibang bangka at sinabi na, haligay rito, tulungan nyo kami. Bakit? Kasi nalulunod na kami sa blessing. I ask you, yung bang tropa, barkada, kaklase mo, pinagpapala dahil sa'yo?
Hindi ba maganda na lahat ng nakadikit sa iyo pinagpapala at tatawagin mo, nalulunod na kami sa pagpapala kasi naging obedient kami, naging humble kami, naging generous kami. I want you to be a blessing also. I want you to receive the blessing of God. When Jesus joined their efforts, they caught fish, more fish in 10 minutes than in 10 hours. God will always turn your setback into a comeback. Yes, you're tired. Yes, you're discouraged. You think it's all over. No! Pray! At habang nagpipray ka, paggamit mo yung dapat mo ipagamit. Doon mo ilagay. Subukan mo to, okay? Huwag mong hahayaan na sa isang linggo wala kang na akin na kaluluwa. Wala kang gospel tract na ibigay. Huwag mong hayaan yan. Okay? Our job is to get people from the community at dali natin sa crowd at yung crowd, ito yung mga bisita, hayaan mo silang masave, ang mga konti, nandito na sila, nasa congregation na sila, mamayang konti, magiging committed na sila, mamayang konti, sila na yung core, sila na yung gagamitin, gawin mo yan. Okay? That's the only thing that I did. I'm not talented. I am not eloquent as I speak. I am not that. Pinuhunan ko lang, maging obedient. Lord, hindi naman talent yung mag-akin ng kaluluwa. Obedience yan eh. Okay? Tatapangan ko mukha ko. Lagay ng gospel tracts. Yayain ang mga tao. Puntahan dito. Okay? Dati ang yaya ko inuman. Dati yaya namin sugal. Ngayon, yaya, Bible study, makinig ng Word of God, bit-bit, ginastosan namin yan. I'm still enjoying the fruits. Huwag mong alisin yan. And watch how God will bless. Your prayers will work. Huwag kang aasa. We told all night and we have nothing. Bakit? Wala ang Diyos eh. We studied well. We have nothing. Wala ang Diyos. Yayain mo sila. Lord, dadaling ko yung pag-aaral ko. Kaya sinasabi ko kayong mga estudyante, baka mamaya kanya ka faithful Violet, kanya ka faithful Ayesa, kanya ka faithful Leah, kanya ka faithful Steve, okay? Joshua, kasi nasa GTBA pa kayo. Pag nasa labas na kayo, doon nyo maintindihan. Okay? Yung iba nga sa inyo, nandito pa sa GTBA, late pa kayo sa service eh. Dapat kakanta ka, dapat tutugtog ka, wala ka. Bakit? Self-reliant. God will never bless a self-reliant people. God will never bless a disobedient person. Try to be obedient. Try to be humble. Lord, hindi ko kaya. Papagamit ko to. Try to be generous. Kahit ano yan. You see? Nakita ko yung Bible study ni na Preacher Jeff sa bahay ni na Delia at saka ni Fernan. Naalala mo yon? Siksikan kayo eh, right? Lalaki ng mga tao nyo dun eh. Oh. Ando si Doc Joven. Oh. Ando si Beth. Oh. Ando dun yung mga tao. Ultimo sa hagdanan meron. Marangya ba yung bahay ni Delia? Maganda ba yung bahay ni Fernan? Hindi, simple lang. Tama? Oh. Maingay pa nga kapitbahay eh. Pero pinagamit. Oh. Kagabi nakita ko yung Bible study ni Preacher Bonnie. Tama? Saan ba yun? Oh. Di ba? Oh. Nag-Bible study. Marangya ba? Hindi. Oh. Hindi nga natin alam, baka barado pa yung CR eh. Pero pinagamit. Am I right? Oh. Pati natin paggamit. Oh, kanina nakita ko yung Bible study kina Joseph. Di ba? Noong isang linggo. Tama? Saan nakatayo ang mga tao? Di ba nandun na sa may beranda? Nandun lang tama, nakatayo sila. Oh. Tingnan mo yung mga post natin. Isa sa mga post na napakaraming likes. Okay? Nandun si Paulo. Okay? Si Paulo. Na nagtuturo sa kalye. Pambira, 164 likes siya lang. Pogi ba si Paulo? Hindi. Matangkad ba? Lalong hindi. Payat? Naku po. Eh bakit yun ang daming likes sa TV? Ang dami kong post sa picture yun. Siya lang ang bakit? Kasi nakita nasa college siya, obedient. Are you following me? Humility. Naging generous magbigay ng gospel. Subukan mo yan. Subukan mo. Okay?
Pangarapin mo na araw-araw may soul winning ka. Pangarapin mo na meron kang bibitbit. Pangarapin mo. Ipakita mo yung obedience mo, humility mo. Huwag yung puro trabaho lang. Isama mo ang trabaho mo sa Panginoon. Isama mo pag-aaral mo. Para sa ganun, pag wala ka na, hindi sayang. Okay? Again, Pastor Ben is enjoying the best. Bakit? Sabi niya nga, alam mo, nung Baptist Day, sabi niya, lumaki kami sa kantahan. Sabi ko, alam mo, nakakaingit ka habang nagpipreach siya. Ang ingay ko eh. Lumaki ka sa kantahan ng gospel song. Kami lumaki sa sugalan. Sana all. Kami lumaki sa inuman. Sana all. You see? Kasi yung mga kinanta namin doon, hindi ko alam eh, pero those are fundamental song. Those are gospel song. Those are wonderful song. Sabi ko, wow! Ito yung wala kami, ang alam lang namin eh. You know, my pledge of love cannot be broken. Samantalang sila lahat ng gospel song meron. At naging obedient sila. Oh. Sabi ko kay Pastor Fajardo, Pastor, na-meet ko yung mga kamag-anak ninyo. O nga eh. Sabi nila sa lahat daw ng mga Magbanwa at Fajardo, ikaw lang daw matangos ang ilong. Bakit? Lahat daw ng ilong nila, kamukha ng ilong ng nanay. Ni Nanay Fajardo. Oh. Sabi ko, taga Iloilo, kasi si tatay, matangos talaga ang ilong. Tignan mo naman ang ilong niya, no? Di nagpupuntahan yung mga tao sa kanila. Yung kanyang mga kamag-anak na dadala niya, bakit? Obedience. Bakit? Humble. Oh. Tapos naging generous. You know what I'm saying? Si Pastor Fajardo nung siya'y masave, kolektor ng weteng yung tatay. Okay? At nung masave siya, sabi niya, hindi mo na ako mautusan tatay na mangolekta ng weteng. Abay, nagalit si Tatay Fajardo. Sabi niya, pambihira ka, umatindating ka lang dyan sa Malate, sa Onyx. Nagiging ganyan ka na dati, sumusunod ka. Hindi ho. O yun, nag-aral sa Bible School. Oh. Dati siya kolektor ng weteng. Di nagalit ang tatay. Nagalit. Tinakwil siya. Ngayon, magkakasama sila. Bakit? Pinle si Pastor Fajardo eh. Hanggang sa mamatay si tatay. Hanggang sa mamatay si nanay. Nakita nila yung pagbabago kay Pastor Fajardo. Bakit? Naging obedient. Okay? Ikinukwento nyo nga, sabi niya, pero mo, Joey, utusan ako ni Frednal, ni Missionary Frednal. Dali mo yung mga silya na yan sa 3rd floor. Dadali niya. Pagbalik, sige. Pagtapos, baba mo. Linisin mo to. Mamapin niya yung garahe, lalagyan niya ng floor wax, bubunutin, ipapasok yung kanilang sasakyan na puro putek, lilinisin na naman. Yung mga hollow block, ilagay mo sa taas. Nagkasakit siya. Anong sabi ng Amerikano? Sabi nung isa, Sir, Dennis is already sick. He's sick. He has flu and fever. Let him. Nasaktan siya. Natisod ba? Hindi. Nagpatuloy pa rin. Bakit? Obedience, humility, generosity. Asan ngayon si Pastor Fajardo? Nasa Siargao. Nasaan ngayon si Pastor Fajardo? Ginagamit. Nasaan siya ngayon? 73 years. Magkasama sila ni Pastor ni Miss Fajardo. Nagsiserve doon. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ko nasasagot yung tawag mo kasi nasa gitna kami ng dagat. Nakikita ko nga ho, nangiinggit ho kayo eh. Masarap ang mga tao dito. Siya ho, sinasabi ko sa inyo, talagang magaganda yan. Yang Surigao na yan, yang Butuan na yan, maayos ho yan. They are so good. Kailan ho balik nyo? First week ng February. Grabe ka naman. Parang wala ka nang babalikan sa tansa. Masaya dito, Joey. I told you. 73 years old. 56 years na sa ministry. Obedient pa rin. Humble pa rin. Are you following me? Samantalang tayo wala pang napapatunayan. Hindi na tayo obedient. Hindi na tayo humble. Lalo tayo hindi naging generous. You see? I close with this. Ano sabi ni Miss Pardo? Joey, halika. Pakinggan mo sasabihin ko. Ano po yun? Di ba nagtuturo ka ng first fruits? Ahaw. Ito yung huling sweldo ko. Huling separation pay or what do you call it? Retirement pay. Ito yung aking tawag ko dito, last fruit.
Alam mo nang ikaw, mahilig ka talagang magpa-imbento eh. Inimbento mo na kanya namamatay ang tao kasi gawa na yung kanyang mansyon sa langit. Ngayon, may inimbento ka na namang turo. Oh, last fruit. Binigay niya lahat. Sabi niya, wala kayong matatanggap ha. Pati ikaw, Papa. I-honor ko Diyos sa huling-huling kita ko. Binigay niya. Alam mo nangyari? Because of the obedience, humility that she has, may nagbigay. Isang kamag-anak nila, taga-Kiangan. Tita, sa iyo lang itong Everest. Eh yung asawa nun, dating daan. Paano mo mapapaliwanag? Oh. May nagbigay sa kanya ng Innova, may nagbigay ng GL. Sabi ko nang, alam mo ikaw, kung kailan ka nag-retire, kung kailan ka wala ng trabaho, tsaka naging lakotsera ka nang. Hindi ko nga maintindihan eh. Alam mo bakit? You honor God with your last fruit. Ando ng obedience, ando ng humility, at anong nangyari? Nadamay sila. Anong sabi ni Pastor Pardo? Nadamay kami, Joey. Yun nga nakita ko eh. Nakita mo isang tao lang. Eh di kung lalo na kung lahat. Kanya kung meron kang pagsisikapan, obedience sa God. Ano man na mangyari, be obedient. Maaaring di mo maintindihan, be obedient. Obey lang. Doon ka lang. Then be humble. The Lord will lift you up. Then be generous. You start where you are and use what you've got. You know why? God can do miracles. I was just a student, Manila Technician Institute, Industrial Technological course. Tinignan ko talaga. 3 years, electrical technology. I don't have an explanation. I am not as bright as you. Mas magaling ka sa akin. Mas matalino ka, mas madiskarte ka sa akin. Ang lamang ko lang, I choose to be obedient. I choose to be humble. Lord, hindi ko kaya, tulungan mo ko. I choose to be generous. Kung ano ang meron ako. Ilugar mo lang doon. Do not rely on yourself. Wag. Talo ka. Magiging narrative mo rin, linya mo rin yun. We told all not and we have taken nothing. Dalhin mo yung trabaho mo. Dalhin mo yung pag-aaral mo. Yung family mo. Sa Diyos. Maging obedient ka. Manatili kang humble. Manatili kang generous. Watch it and see how God will perform miracle in your life. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo po kami, pagtiwalaan gabayan. Kayo po nawa, Panginoon, ang may taas. Patawad kung kami umaasa sa aming sarili lamang. Patawad kung kami po ay kagaya ni Peter magsasabi, we toiled all night and we have taken nothing. Tulungan mo po na nakapaloob ang obedience. Tulungan po na nakapaloob ang humility. Lord, hindi namin kaya, kailangan namin kayo. Tulungan po na kung ano man ang meron kami, hindi namin pagkakait, pagagamit namin, so you will teach people out of what we gave, so that people will be saved, people will have a changed life, people will know that there is a God who loves them. Gamitin mo kami. We may not be as talented as others. We may not be as blessed as others, but we would like to be obedient. We would like to be humble before you. We would like that you will trust us. Kanya magiging generous kami. Kung ano meron kami, magpapasakop kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around, will you come to the altar and say, Lord, help me. I will not rely on myself. I will be obedient to you. I'll be humble, and I will be generous. Dito po sa altar. God bless you.